Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Totoo kaya ito mga pasabog na news na nagtatago na si Maharlika Boljakera? Hindi na daw mahagilap si Maharlika Boljakera? Yon ang pinakakalat na chismis ngayon na natatakot na si Maharlika Boljakera sa $1 million na damage na hinihingi ni Avel Bacodio. Nako, parang kung totoo ito, it means natakot si Maharlika. I'm sure hindi natakot si Maharlika, kabibig. Kasi alam niyo, matapang yan si Maharlika. Katiponera yan si Maharlika. Ipinaglalaban niya kung ano ang tama. Siya yung tinaguri ang babaeng palaban. Oh, 'di ba? So ito mga chismis na lumalabas ngayon na nagtatago daw si Maharlika kasi takot na magbayad ng $1 million at takot makulong, ay baka palabas lang ito sa mga gustong sirain ang pangalan ni Maharlika, kabibig. 'Di ba si Maharlika lang ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Si Maharlika lang ang may mga ebidensya na solido na pwedeng magpabagsak sa PBBM government. Ayan ang nabasa ko, kabibig, ha? Yan ang basa ko sa mga comment ba na nagsasabing si Maharlika daw ay nagtatago na. Naduwag daw si Maharlika kay Avel Bacodio. So, ito ang post ni Bagong Lipunan. Oh, bigla na lang nagkagulo ang mga malalaking vloggers ngayon, no. Bagong Lipunan, biglang kumambyo, biglang naging kontra kay Maharlika. Ano nangyari? Sabi ni Bagong Lipunan, handa na ba yung mga nabudol ni Maharlika? Hoy! Nabudol ka ba ni Maharlika, kabibig? Hindi naman ako nabudol kay Maharlika. Kasi follower nga ako ni Maharlika. Nanood nga ako kay Maharlika. Ina-analyze ko naman yung mga sinasabi ni Maharlika. May mga issue naman na pinasabog ni Maharlika na nagkatotoo. 'Di ba? Mga kabibig, ito kasi ang post. Ito ha. So ito yung mga komento ng mga netizen noong nag-post si Bagong Lipunan. Bingo na ba si Maharlika? 1 week na lang ang deadline ni Maharlika para sagutin ang kaso ni Avel Bacodio. Oo. Sana sagutin na lang ni Maharlika, no? Para ipakita niya ba kung gaano siya kalakas. Kung gaano siya hindi takot sa mga kasong-kasong ganyan. Di ba sabi ni Maharlika noon na hindi siya natatakot sa mga kasong-kasong ganyan? Di ba? O sana, sagutin ni Maharlika, tapos ilatag niya ang mga ebidensya para magkaalaman na. Di ba? Or else, kung mali si Avel Bacodio, ay nako, pwedeng mag-counter kaso si Maharlika. Oh, 'di ba? Maharlika ang tunay doon. Kami maniniwala. Dati friend mo, ngayon sinsiraan mo na. Bagong Lipunan. Ang tao ba nakaalam kung sino ang tunay na makabayan, si Maharlika yon. Depende na kung how you able to analyze the situation right now. Maybe Bagong Lipunan, meron din siyang point of views na hindi sila nagkatugma ni Maharlika, 'di ba? So, let's all respect each other's points of view. Yun na lang. Ang atin dito mga kabibig, mag-abang-abang tayo sa mga updates nila. O yun na lang ha. Mag-abang-abang tayo, mag-comment tayo, tapos at the same time, basta, magkabibig tayo. Pag sure dyan, boss mo, nabubudol din si Maharlika, matibay ebidensya niya. May video siya hawak, kaya sa courtroom na lang sila magkita. Gets mo ba? Abangan. Nag-solicit na ba si Maharlika ng $2 million? 2 million pala yung hiningi ni Avel Bacodio. Ay nako, nag-iipon daw ng yabang si Maharlika. Let's see and wait, mga kabibig. Ay eto na, mga kabibig, ha. May video na yon kumakalat na may pinariringgan itong si First Lady Lisa Marcos. Si Maharlika ba ang pinariringgan ni First Lady Lisa Marcos? Napanood nyo? Sabi ni First Lady Lisa Marcos, ito nabasa ko talaga kayo ng kabibig, ha. At sabi niya ay, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mga pambabatikos at masakit na salita.
Oh. So ito yung sagot ni F. Elisa Marcos sa mga bashers niya. Ito yung sagot niya kay Maharlika. Very, how do you call the one? Very formal, very professional answer. Oh. Nasampal kaya si Maharlika sa sagot ni Lisa Marcos. Panoorin niyo ang video. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang mapagpapatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po natin mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano-ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our bagong Pilipinas. At ito naman ang mga komento ng mga netizen ha. Komento to mga netizen, disclaimer lang. Sarili ni Lisa Marcos ang tinutukoy niya. Mukhang kinalawang na yata ang utak niya. Ay, grabe talaga ang mga netizen mag-comment, no? O yan, Pinklawan, makinig kayo sa kay Mother Lisa. Di ba para yun sa inyo? Siya ba yung presidente natin? Bakit siya palaging nasa front page ngayon? Ay nako, Lisa Marcos, tumakbo ka na lang pagtanungin kung okay na ba kayo ni VP Sara. May naalala kayong interview kung saan tumakbo si F. Elisa Marcos, di ba? So okay lang yung tumakbo. Wag lang mag 100-meter dash. She's so annoying. It sounds like Chris Aquino. OMG. Grabe kayo ah. Ano po oso, F. Elisa? Ang sakli ng asawa, ang manampal ng mga tauhan, at hindi kasundo ang member ng pamilya ng asawa, ang patay... Ano ba ito mga sinasabi nila? O hindi ganun si F. Elisa, oy. Mabait na tao si F. Elisa. So yun mga kabibig, yun ang mga komento ng mga netizens. Ako naman, ginagawa lang ni F. Elisa kung ano ang sinasabi ng kanyang asawa. Kung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw yung mag-attend dito sa mga inauguration, pagbibigay ng 6,000 cheque sa mga senior citizen. Tapos photo op. Mag-speech ka. Magbigay ka na yung opinion, di ba? And I'm sure naman F. Elisa deliver it properly. Kung matamaan ka, matamaan ka. Kung hindi yun para sa inyo, ay hindi, deadma ka. Kung para yun sa inyo, umilag ka na lang. Di ba? So, F. Elisa is just voicing out kung ano ang stand ng kanilang pamilya tungkol sa mga naninira sa kanila. Oh, yun. Yun ang aking pagkaintindi. Oh, ha? So, magkaintindihan tayo dito. F. Elisa is just voicing out, telling to the people, ito yung point namin, ito yung official statement namin sa mga bashers namin. Hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pambabatikos at masakit na salita. Kaya na namin yan. For how many years of struggling of people who mock us so much? Dead man na kami dyan. Ay, iba si F. Elisa with confidence. So, yun lang po mga bibigaring ladies. Libre for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.